Hello beautiful people, magandang araw. Ngayong araw nga ay kaarawan ni Bunso kaya naman lalabas kaming dalawa. Dapat ay pupunta kami ng Ampaman Museum pero dahil nga busy yung schedule ng ate niya today, hindi kami natuloy kaya naman medyo malungkot ang batang makulit. Kaya naman promise ko sa kanya pag medyo maluwag yung schedule pupunta kaming dalawa at andito na nga kami sa Iyon Mall. Dito na nga ako nagpa-reserve ng cake dahil ngayon lagi namin pinupuntahan ay sarado. Outfit check muna tayo guys! Feel na feel ko talaga mag all white today. At eto na nga yung makulit namin Bunso, lakad na siya ng lakad dito sa mall. Yan talaga ang hilig niya. Daig pa niya yung nagwi-window shopping. Nung mainitan siya, pinatanggal na nga niya yung coat niya. At in fairness, pinagtitinginan siya ng mga matatanda dito. May nagsabi pa nga na ang ganda daw ng dress niya, pati yung coat, bagay na bagay sa kanya. Nakakatuwa talaga. Sa kanilang tatlo, si Kuchan lang talaga yung hindi mahilig sa mga pambabaeng damit. Mas gusto niya yung boyish siyang tingnan. Papunta nga kami nito sa food court dahil nga lunchtime na no nagpunta kami dito. At itong batang makulit literal na nagwi-window shopping. At nung andito na nga kami sa food court, ang binili nga namin ay ramen. Isa to sa paborito ng mga anak ko, ang Sugakiya Ramen. Bukod sa masarap siya, mura lang. Sabi ko nga sa kanya maghinay-hinay siya dahil baka mabulunan na naman. At syempre, bumili rin ako ng Kentucky or mas kilala sa atin bilang KFC. Isa rin to sa mga paborito dito sa Japan. Habang nagbibideo nga ako, etong si Bunso nagpapakyut. Sanay na sanay talaga siya sa camera. Yung mga katabi nga namin kumakain dyan, tinitingnan din siya, ang cute-cute daw niya. Pagkatapos nga namin kumain, dinala ko siya sa game center para maglaro ng medal game. Ang nakakatuwa, isang beses ko lang itinuro sa kanya, alam niya na agad ang gagawin niya. Nakakatuwa talaga yung mga bata ngayon, parang ang bilis-bilis nilang matuto. Ngayong araw nga pala ay 2 years old na si Bunso. At next year, mag-aaral na din siya. Dito po kasi sa Japan, 3 years old po nag-uumpisa ang Yochen or Kinder 1. At hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot dahil next year mag-isa na lang ako maiiwan sa bahay. Kaya naman siguro babalik na ako magtrabaho para naman meron akong gawin sa buhay. Pero di ko pa rin sure kasi sigurado ako kontra na naman si Jowa. Iniisip niya kasi na busy yung schedule ng mga bata tapos maglilinis pa ako ng bahay. Tapos papasok pa ako sa trabaho, sigurado daw babagsak yung katawan ko at yun yung inaalala niya. Next year pa naman yun, tsaka ko na lang iisipin kung anong gagawin ko. Sa ngayon, i-enjoyin ko muna yung banding namin ni Bunso. Medyo napatagal na nga kami dito sa game center kaya naman sabi ko sa kanya, umuwi na kami at baka mapag-iwanan kami ng bus ng mga ate niya. Ibalik ng teacher sa school yun dalawa. Nakuha na rin namin yung cake niya. Ito nga si Bunso, may dala-dala pang tinapay at pagdating sa sakyan, ayan na. Fast forward na nga tayo. Mga 4 PM na nga yan at papunta na kami ng swimming school nila. Yung batang makulit nga sa likod ko, inaantok na. Sanay pa rin talaga kasi si Kuchan na tutulog ng tanghali. At hindi pa nga kami gano'n nakakalayo niyan, tulog na bigla. Habang itong si Bunso, buhay na buhay ang diwa. Tapos eto nga si Machang, niloloko ko, tinatanong ko kung ano iniisip niya. At nung nakita nga niya nakakamera, biglang lumapit at nagpapakit na naman. Napaka-arte talaga na tong panganay ko. Tapos eto nga itinuturo niya, sabi niya nakatulog na daw si Kucha. Malapit lang naman yung pupuntahan namin, mga 15 minutes lang. At andito na nga kami sa parking lot. Eto nga si Bunso nagagalit, wag ko daw siyang videohan. At yung kanina nang aasar, ayon, tulog din. Nakakapagod naman talaga kasi sa dami nilang ginagawa. Pero wala silang choice, kaya naman papunta na kami sa pool. At habang inaantay nga namin makabihis si Machang, itong dalawa naglalaro. At eto nga, simula na yung swimming class niya. At dahil bawal nga ang video, fast forward na tayo, inabutan na nga kami ng gabi sa daan. Kaya naman pag uwi namin ng bahay, dumiretso agad kami sa ofuro para mag-shower. Pagkatapos nga namin, nakita ko tong dalawa, ang sweet. And nakaluto na rin ako, mabilis lang naman yung mga niluto ko. At pagdating nga ng papa nila, dala-dala niya na yung regalo kay Riria. Dahil nga ang dami na nilang laruan, sabi ko wag na yun ang bilhin, kaya naman binilihan na lang niya ng mga merienda. At inilabas na nga rin namin yung cake para kantahan si Bunso.
hindi na gaano na paghandaan yung birthday ni Bunso. Pero ang importante, yun napasaya namin siya kahit sa simpleng handa lang. Nakakatuwa talaga si Kuchang, ang sweet-sweet niya talaga. At dito nga sa part na to, tinuturuan namin si Bunso na i-blow na niya yung candle niya kasi medyo nahihiya pa siya nung time na yan. At yung ganitong edad, sobrang cute talaga. Thank you Papa G for another beautiful year for our Bunso. O siya, hanggang dito na lang. Matane!